o dahas ng tao, kundi sa mga umiiral na batas. Maaring may katotohanan paminsan-minsan ang hirap makamit ng hustisya na siyang sinisigaw ngayon ng mga mamamayan. Hustisya, hustisya, hustisya para sa mamamayan dahil nilapastangan ang kaban ng bayan. Ngunit, lagi pa rin nating aalalahanin na may naitatag. Tayo ang nagtatag nito. Nagtatag tayo ng pamahalaan. At 3 bahagi ng pamahalaang itinatag natin: ekutibo, hudikatura, legislatura. At yang mga bahagi ng pamahalaan ay patuloy na nandiyan dyan. At manalangin tayo na nawa may mga tao pa sa pamahalaan na patuloy na mangangalaga na proteksyonan ang karapatan ng bawat Pilipino, bawat mamamayan. At tuluyan mapagpasyang sila'y papanagutin ang mga talipandas na individual. Ang nakalulungkot, pamisa-misan, wag sana mangyari. Kung sino pa ang kusinero, siya pa ang walang kasalanan. E panis yung ulam. Kaya magsipag-ingat tayo sa mga taong lumalabas sa telebisyon na para bang nagpapakadaki-dakila at siya ba'y walang ginawa. At siya lang ang natatanging walang ginawa. Ngunit siya ang kusinero. Siya ang arkitekto. Kaya po, huwag tayong malilito sa ingay, sa gulo. Sali-salitaan. Ganyan nagkagulo. Napahamak si Bonifacio. Kundi dahil sa chismis. Kundi dahil sa intriga. Malamang yung magkakapatid na Bonifacio o pamilya Bonifacio na buhay at namatay ng mapayapa. Kaya magsisipag-ingat tayo na magturo-turo. Mag-iingat tayo sa nagtuturo. Dahil minsan, kapag nasa bangin na ang isang tao, nanghihila na to ng paa, ng may paa. Sino ang masasakripisyo? Yun. Yung mga taong yun. Na mga maya-maya lamang ay maaaring papasok sa kani-kaniyang trabaho. Umaasa na sana pag-uwi nila may sweldo para may mapakain sila sa pamilya. Umaasa na makasasakay ng maayos at maaliwalas, makauwi ng maaga, makasama ang kanilang pamilya. Ordinaryong tao. Kaya matuto na tayo kung talagang mabisa. Sana nagtagumpay na tayo noong 86. Ngunit nasaan tayo ngayon? Ito pa rin. Ang tanong, ano ang solusyon? Maaaring hindi ko alam. Pero ang tanging solusyon, ang pinakatamang solusyon, ang taong bayan matutong manuri ng mga susunod nilang ilalagay na lider ng kani-kaniyang distrito, ng kani-kaniyang syudad, ng probinsya, ng bansa. Nasa atin ang susi sa pagpili. Kaya sa inyong lahat dito ngayon, nakasama ng aming pamahalang lungsod ng Maynila, sa pribadong sektor, organisasyon, mga kusya, at mga kaanak ni Andres Bonifacio, at mga mamamayang nakikinig sa palig-paligid.
Huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Malungkot ang ating sitwasyon bilang bansa sa kinakaharap na insidente sa mga nagdaang buwan. Ngunit, alam ninyo, sabi nga sa salitang English, after the rain, there is a rainbow. Patuloy tayo. Huwag niyong intindihin kung anong kulay ng mga politika na yan. Dahil yung mga politikong katulad namin, pagtapos ng eleksyon, bati-bati na yan. Ngayon, nagkakainggitan lang kung sino ang hawak sa kawali. Yan lang ang punot dulo niyan ng mas marami. May ilang matino, pero mas marami. Na ang gusto lang nila ay kapangyarihan. Ang intindihin ninyo ay magsikap tayo. Salamat may gobyerno, salamat may ospital, salamat may doktor, salamat may serbisyo, salamat may kapanatagan, salamat maaliwalas ang pamayanan. Ngunit, at the end of the day, it is only and only up to you. Sa'yo. Sa'yo aasa ang iyong mga anak, ang iyong mahal sa buhay. Doon natin ituon ang ating damdamin, ang ating isipan, ang ating lakas. Ibuhos natin lahat. Na baka sakali yung mga nakaparirinig dyan, na yung mga magulang, na maaari isang anak ninyo ay sidecar boy, maaari isang anak ninyo ay basurero. Baka pagdating ng araw sa pagpupursige ninyo, maging doktor, maging ininyero, maging abogado, maging profesional, o baka matsambahan pa natin katulad ng tsamba ko, maging mayor pa ng Maynila. Eh sino makapagsasabi? Sino makapag-uusga? Wala. Abay bakit? Nangyari sa akin eh. Eh di pwede rin mangyari sa mga anak ninyo. Hindi naman ako batang promil. Hindi ako bonakit. Amlang ang tinitira ko nung araw. But I am no special. My point is, maaaring mangyari din sa mga anak ninyo. So bottom line, patuloy tayo magsikap, maging masinop bilang individual para sa kinabukasan ng ating mga anak. Ang inisip ni Andres Bonifacio, tayo. Sino? Sino tayo ngayon? Tayo na mga anak. Tayong kapwa Pilipino. Kaya, ngayong tayong mga leader, departamento, konsihal, vice mayor, mayor. Now we were given an opportunity. Binigyan tayo ng pagkakataon ng taong bayan na sila'y paglingkuran. As like what the saying goes, said, many are called, but few are chosen. You were the chosen one. So be of service to the people. And with heart and mind na buong buo, walang paling, diretso. Kung bakit tayo nandito dahil sa mga yan. Yang mga nakatayo sa gilid, sa mga paligid. Dahil sa kanila, nanuklok tayo sa kapangyarihan. At ang kapangyarihan, dalawang bagay lang ang pupuntahan. Gamitin sa tama at kapaki-pakinabang na pamamaraan sa kanyang mamamayan o sa personal lamang niyang kapritsyo at kapakinabangan. So you choose. You don't do the middle thing. There is no such thing. Kaya sana mga kapwa ko halal ng lungsod ng Maynila, umaasa sa atin ng tao.
Itong pagkakataon na ito, mauubos din to. Mauubos ang pagkakataon na ito. Hindi to panghabang buhay. Kaya ang hamon ko sa inyo ay katulad ng hamon ni Andres Bonifacio. Mag-iwan tayo ng bakas sa isang landas na matagumpay para sa mamamayan upang ang susunod na henerasyon ay may maayos na daang tutunguhin at maging gabay nila sa katagumpayan ng mga salin lahi natin. Kaya po muli sa aming mga kasama na naparito sa Tutuban, now you understand. Now, at least, you understand at the very least, bakit ayaw kong magulo ang rekto bukod sa kapakinabangan ng tao. So that the people, the next generation, will see, makita si Andres Bonifacio at tapang at tao. Totoo naman. And that we will be reminded on every single day of our life. Love your country. Love your people. Bilang panghuli, sayang naman, magpapasko na, mabati ko na kayo. Merry Christmas! Baka naman, at ang Pasko ay dalawa ang binilin sa atin ng ating mga magulang at ninuno. Ang diwa ng Pasko ay dalawa. Laging dalawa, naririnig ko. Pamisa-misan, may sobra ng konti. Pero madalas na mabanggit ng mga magulang natin. Pagbibigayan at pagmamahalan. Ewan ko, o yun na sinabi ng nanay ninyo. Basta ako, yun na sinabi ng nanay ko. Iba na ba? Saan po? O, pareho-pareho. O, pagbibigayan. Pagbibigayan. Kung may nasosobra kang kaunti, wala namang masama. No? Hindi naman yan, persado. Pero hindi yun ang mahalaga sa diwa ng Pasko. Isa lang yun. Pero para sa akin, lalo ngayong kasalukuyan ng sitwasyon natin, ay kailangan ang maging diwa talaga ng Pasko sa bawat pamilyang Manileño at Pilipino ay pagmamahalan. Why we should hate each other because of them? Bakit tayo mag-aaway-away? Pag sa kusina, sila lang ang kumakain. Ngayon, hindi nagkaayos-ayos sa parte-parte. Ginugulo buhay natin. Nung tumichicha kayo, minamantikaan ninyo ang inyong mga labi, tuwan-tuwa kayo. Ngayon, hinihikayat tayo. Magmasid po kayo ha. Mag-isip po tayo maigit. Hinihikayat tayo. Ika'y mapula, ika'y maputi, ika'y madilaw. O ano ba yung pink? Ano bang color yung Tagalog? Mapusyaw. Ano ba yun? Basta pink. Blue. White. Oh. Hindi, imagine ninyo. O kita ninyo, nabanggit ko lang. Talagang may galit eh. Hindi ay ako without politics. Setting aside politics. Pansinin ninyo, inanghihikayat sa inyo. Pansinin ninyo, may kulay. Ang tanong ko, nung madilim ang buhay nyo, kumulay ba nung dumating sila? No. And yet, araw-araw na ginawa, magpapasko na. Sabi, ikay dito,
ikay dito, ikay dito, ikay dito. Pagdating sa bahay, magpamilya, magkaiba-iba. Pagdating sa labas ng bahay, ang magkakapitbahay, magkakaiba. Tingnan ninyo, darating ang oras, magkakatabihan sa camera. Kayo, magkakaaway pa rin. See? This is about time for us to be matured enough na unawain natin ano ang intensyon ng mga ito. Kaya, siguro ang pinakamabisang gamot sa ngayon, at ako'y naniniwala na mahatulan ng mga talipandas na yan. Pero sa ngayon, Pilipino tayo. Bakit tayo kailangan mag-away-away? Bakit tayo kailangan maghiwa-hiwalay? For what? For whom? For our country? Maghiwa-hiwalay tayo? Hindi po totoo yun. Nangyari na nga yung dati. O, ilang revolusyon na ba tayo? Nagbago ba? May nagbago ba? Eh, kaya nga tayo sa ganito sitwasyon. Dahil hindi naman binago yung sistema eh. Binago lang yung nakaupo. Bakit? Kami naman, ang sabi nga. Kaya po, mga nanay ko, mga tatay ko, mga batang Maynila, ang diwa ng Pasko ay umiral sa ating puso. Ngayon, ano? Kapwa-tawad. Bahala na Diyos sa'yo. Uusigin ka rin pagdating ng araw. Mauna ka na sana. Pero for the meantime, we as Filipinos, not only Manileños, as Filipino, we should not inculcate hate among each other, among families. Ngayon nyo, isa puso, yung diwa ng Pasko na itinuro sa atin ng ating mga ninuno, ng ating mga magulang. Ang Pasko ay pagmamahalan. Sana araw-araw Pasko. Maraming salamat, Ninong. Maraming salamat, Ninang. Huwag niyong kalimutan ang pamasko namin. So muli, I hope you get the message. We will not participate in uncertainty of this city. I have 2 million mouths to feed, protect, and guide. We have an old city to build for the next generation. We have an environment to address for our children. That is my obligation to this city. That is my sworn statement to the people of Manila. I owe it to them. I don't owe it to anybody. Taong bayan ang naglagay sa akin dito, hindi politiko. Kaya sa inyo lahat, mag-iingat kayo. Nawa, maging masagana ang bagong taon sa bawat mundo, sa buong mundo at bawat bansa, sa buong bansa at lalo na sa buong Maynila. Magandang araw po.